Muli ay welcome natin ang mga kasama po natin sa YouTube channel, sa FB, yung mga hindi pa po nag-subscribe sa ating pong YouTube channel ay mag-subscribe po tayo para patuloy po na mapalakas ang ating pong channel, no? Para patuloy na mapalaganap natin ang mabuting balita sa Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa ibang lugar. Ay patuloy po tayong nagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng YouTube at Facebook, no? Yung mga friends natin sa Facebook ay meron na tayong mga 3,000 friends. At sa atin naman sa YouTube channel po natin ay meron na tayong mga 88 na subscriber, no? Sana ay patuloy po na madagdagan ang ating pong YouTube channel na subscriber upang marami tayong masiran ng mabuting balita. So, patuloy po tayo nag-anyaya sa lugar po ng Building 8, Building 30 na mga kapitbahay po namin. Kayo po ay aming inanyayahan na dumalo sa gawain ng Panginoon. Baka darating ang araw na kami ay sisihin nyo na baka na hindi namin kayo ini-invite sa gawain po ng Panginoon. Dahil darating ang araw na alis po tayo sa mundong ito at lilipat po tayo doon sa ipinangako ng Diyos na tinatawag pangalawang buhay. Pangalawang buhay, yung buhay spiritual, no? So yung po yung pangalawang buhay po natin. Buhay spiritual. At mangyayari yan kapag tayo po ay natapos na ang kontrata natin dito sa mundo. So ang kontrata po natin ay hindi po pinaalam ng Diyos kung kailan tayo mananatili sa mundong ito. Ito ay dumarating lang po ito ng biglaan sa anong paraan. Marahil sa sakuna, sa lindol, sa bagyo, o sa disgrasya, o sa anuman kaparaanan para mawala ang ating buhay sa mundong ito. Pero kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, ay hindi po tayo natatakot diyan sapagkat alam natin ang kamatayan ang isang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang kamatayan din naman, yan din ang patungo doon sa apoy ng impyerno kung hindi po tayo maglilingkod sa Diyos. Dahil ang yan po ang daan papuntang impyerno. Dalawa po ang daan, puntang langit at puntang impyerno. Ang papuntang langit, yung paglilingkod natin kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo, na ang sabi ng Diyos, 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay, at yung isang araw ay ilaan nyo ito para sa akin. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas, ang araw ng pamaminga ay araw ng linggo. No? Ibig sabihin, tuwing araw ng linggo, wala tayong ibang gawin kundi ang maglingkod sa Diyos, at ang pangako ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. At doon ay may pinangako sa atin si Kristo. Ang sabi nga sa John 14 verse 1 hanggang 3, huwag kayo mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. So yun ay mayroon tayong bahay sa langit na inihanda ng ating Panginoong Kristo. At ang sabi sa Biblia, ang daanan doon ay lantay ginto. Ang lansangan ay lantay ginto. No? So doon ay magandang bahay na ating pong lilipatan kung sakali mang umalis tayo sa mundong ito. Kung sakali man na umalis po tayo sa mundong ito. Kaya habang tayo ay nabubuhay, ay dapat handa tayo sa pagpupuri at pagsamba natin sa ating Diyos na buhay.
Kaya darako po tayo sa salita ng Diyos. Ang ating pong mensahe, saan naroroon ang tao pagkatapos ng kanyang kamatayan. So, saan naroroon? No? Na makikita natin dito yung mga taong namamatay kung saan po sila naroroon. Yan. Kung saan po sila naroroon. Dito po tayo. Huwag mo intindihin yan. So dito ay sinasabi ng Biblia na una sa lahat sa pasimula, ang tao ay walang kamatayan, sila ay katulad ng Diyos na walang kamatayan. Dahil ang tao ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis o ayon sa kanyang larawan. So sa pasimula, tayong mga nilalang ng Diyos na tao ay wala sana tayong kamatayan. Tayo ay magiging katulad ng Diyos na mayroong tinatawag na buhay na walang hanggan. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi niya mararanasan ang kamatayan. Ganon dapat tayo dati. Nung hindi pa nagkakasala si Adan sa Panginoon. Dahil ang sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 29, ang sabi niya, sabi ng banal na kasulatan, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala dito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga isda sa tubig, sa ibon, sa ipapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halaman, nagkakabinhi, at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. At alam ninyo, at yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, na tayo ay nilikha ng Diyos at binigyan niya tayo ng kapangyarihan, pamahalaan, ang lahat ng nilalang ng Diyos. Ito man ay nabubuhay sa tubig, ito man ay nabubuhay sa impapawid, o nabubuhay sa lupa. At ang lahat yan ay ibinigay sa atin upang pamahalaan ang mga iyon. At sa panahon yon, wala pa po tayong kamatayan. Wala pa tayong mga kamatayan nung panahon yon. Kaya ang ating buhay ay dapat mahaba. Ang isang araw dapat sa atin ay 1,000 years. Katulad ng ating Panginoon. Kung hindi po tayo nagkasala sa Diyos. Ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8, ang sabi niya, mga minamahal, huwag ninyong kaligtaan, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Ay tulad ng isang araw lamang. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang sa Kanya. So ganun dapat ang ating buhay. Dapat nabubuhay tayo sa mundong ito ng 1,000 taon para maging isang araw tayo. Si Adan, nung siya ay mamatay, nung magkasala sa Diyos, nagkasala si Adan, namatay siya ng 930 years. So hindi siya umabot ng isang araw sa Panginoon. Sapagkat ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon. 1,000 taon. Kaya doon ay nakikita natin na kung hindi sana nagkasala si Adan, wala tayong kamatayan. At ang isang araw sa atin ay magbibilang tayo ng 1,000 taon.
Ngunit nung magkasala si Adan, ay nawala ang mga bagay na yun. Kaya nung magkasala si Adan ay nagkaroon na ng pagbabago ang ating buhay. At ang kanilang kasalanan, yung paglabag nila sa utos ng Diyos. Ang paglabag nila sa utos ng Diyos, ano ba yung utos ng Diyos? Ang sabi doon sa Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 21, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan upang malaman natin kung bakit tayo nagkaroon ng kamatayan. Ang sabi niya sa Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 21, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maari naman kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, ni hipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang ng Diyos, sabagat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya, masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pangunawa. Matapos kumain, noon nila nakilala, noon nila nalaman, sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan ng dapit hapon. Narinig nilang naglalakad sa lamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno, ngunit tinawag niya ang lalaki. At ang tanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Pinagbabawal ko. Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa ang mga bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po, nilinglang ako ng ahas. Kaya ako'y natukso, kumain. Sagot naman nito, inihayag ng Diyos ang kaparusahan at sinabi ng Panginoon, Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa, may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kaya kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhi niya, lagi kong pag-aawayin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman, ito ang sinabi sa pagbubuntis mo. Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki, iyong nanasain, papasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga. Dahil dito, sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat
ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. So doon ay yun ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kamatayan. Ang dahilan dahil nga linabag ng mga tao o linabag ni Adan at ni Eva ang utos ng Diyos. At doon sila'y sinumpa ng Diyos na sila ay mamamatay. At ang tanong, bakit tayo nadamay sa kasalanan ni Adan at ni Eva? Dapat si Adan lamang at si Eva ang mayroong kaparusahan dahil sila lamang ang nagkasala sa Diyos. Ang sagot ay ito. Ang sabi sa banal na kasulatan doon sa Genesis chapter 1 verse 20, ito ang sinasabi. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Dahil dito, kanilang sinuway ang utos ng Diyos na huwag nilang kainin ang bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman patungkol sa mabuti at masama. So doon ay sinasabi kung bakit tayo nadamay sa kasalanan nila, dahil ang sabi rito, si Eva ang ina ng sangkatauhan. Ibig sabihin, ang laman mo at dugo ko ay nanggaling kay Adan at kay Eva na siyang makasalanan. Ibig sabihin, tayo rin ay nagkasala katulad ni Adan at ni Eva. Kaya kung paano sila namatay, ay ganun din naman tayo ay mamamatay. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na ang tao ay kung bakit nangyari ang mga bagay na iyon. Na ang bawat tao ay mayroong tinatawag na kamatayan. Kaya malinaw ang sinasabi ng Biblia na ang buhay natin ay hindi na tayo mananatili sa mundong ito. Tayo ay pansamantala lamang. Na noong panahon, ang tao ay mahabang buhay, umaabot ng 930 years, umaabot sila ng 770 years. Mahaba dati ang kanilang buhay. Pero nung tumagal, naging 175 na lang, hanggang sa dumating kay Moses, naging 120 years na lang. Pagdating kay Moses. Si Moses, ang siyang kauna-unahang namatay, ng edad niya ay 120 years. Bakit? Sapagkat kung anong kasalanan ni Adan at ni Eva, ang siya rin din naman natin kasalanan. Kaya ang ating buhay sa mundong ito ay paikli na ng paikli. Ang sabi doon sa Awit chapter 9 verse 10, buhay namin umaabot ng 70 taon, singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa, hirap, pumapanaw pagkatapos dito sang maliwanag. So, sinasabi ng banal na kasulatan na ang buhay natin ay umabot na lang ng 70. Kung malakas naman, ay umabot din ng 80. 80 kung malakas. Pero ang sabi niya, ang buhay namin ay puno ng dusa. Bakit? Kapag matanda ka na, mahirap nang kumilos. Mahirap nang gumalaw. Dahil nga, ang ating katawang lupa, kapag tumatagal,
ay bumibigat ng bumibigat. Kaya nadamay tayo sa kasalanan ni Adan at ni Eva dahil nga si Eva ang ina ng sangkatauhan. Kaya sabi nun sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo ay namamatay sa mundong ito. Dahil nga sa kasalanan ng ating mga ninuno na si Adan at si Eva. Kung hindi sana nila nasuway ang utos ng Diyos, kung hindi sana nila sinuway ang mga bagay na ito, dapat wala sana tayong kamatayan. Mabubuhay tayo sa mundong ito ng habang panahon katulad ng Diyos. At wala tayong ibang gagawin kundi pamahalaan ang lahat ng nilalang ng Diyos. Hindi natin kailangan maghanap buhay. Hindi natin kailangan magnegosyo at magtrabaho dahil ang lahat ng ating pangangailangan ay nandun na. Dahil sa kanilang kasalanan, kaya tayo naghanap buhay, kaya tayo nagnegosyo, dahil ang sabi ng Diyos, ang lupang tinamnay aking susumpain magpakailanman. Ang iyong kakainin ay manggagaling sa iyong pawis. Kaya nga sabi ng Diyos, 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay. At ang isang araw ay ilaan niyo ito para sa akin. Kaya yung 6 na araw na yan ay ibinigay sa atin ng Diyos para tayo ay maghanap buhay, para matugunan natin ang ating pangangailangan habang tayo ay narito sa mundong ito. Ngunit, ang sabi ng Biblia, ang isang araw ay ilaan natin ito para sa Kanya. At ang sabi ni Jesus Christ, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. Huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat ang kayamanan dito sa lupa ay maraming magnanakaw, maraming tanga, maraming tenga, at maraming kalawang na sisira sa ating kayamanan. Ngunit ang kayamanan natin sa langit ay walang kalawang doon, walang maninira doon, at walang magnanakaw. Kaya tayo ay naglilingkod sa Diyos. Kaya makikita natin na kung bakit tayo nagkaroon ng kamatayan. Kaya sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. So doon ay sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Saka lamang haharap ang tao sa hukuman ng Diyos kapag siya'y namatay na. Pero hanggat buhay siya, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng tao na magsisi ng kanyang mga kasalanan. Magbalik loob sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Para pag dumating sa kanya ang kamatayan, hindi siya maiyang humarap sa Diyos. Hindi siya natatakot kung saan siya pupunta, sapagkat alam niya ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap na nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So doon kapag namatay ang tao, haharap siya sa hukuman ni Kristo at ipapakita sa kanya kung ano ang kanyang ginawa bago siya hatulan. Mabuti man ito o masama. Ang mabuti, yung naglilingkod ka sa Diyos. Ang masama, yung ayaw mong paglingkod, hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Wala kang panahon na paglingkuran ng Diyos. Yun ang masama. Pero kapag ikaw
ay nagbibigay ng panahon at naglilingkod kay Kristo, naglilingkod ka sa Diyos, tatanggap ka ng mabuti. At ang mabuti, ang buhay na walang hanggan. Dito ay pinakikita na malikikita natin dito kung saan nga ba naroon ang mga tao kapag sila'y namatay sa mundong ito. Noong si Jesus Christ nandito sa mundong ito, dito po tayo magtatapos. Noong si Jesus Christ nandito pa sa mundong ito, ay kanyang ipinahayag na kapag namatay ang tao, meron silang patutunguhan, langit o impyerno. Ang sabi doon sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31, may isang mayaman na laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubi nagngangalan Lazaro, tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Hangad na mapunan lamang ng mga mumong nauhulog mula sa pag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi siya at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at nalibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utosan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw na may nagduro sa riyan. Bukod dito, may isang malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga narito ay hindi makapunta diyan, at ang mga nariyan ay hindi makapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamani ko po papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyan ng babala upang hindi sila humantong sa dako ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Iyon ay kanilang sundin. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Kung may magpakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, dahil sa kasalanan ng tao ay mayroong kamatayan. At pinakikita ni Jesus Christ, kapag namatay ang isang tao, mayroong anghel na magdadala sa kanya kung saan siya patutungo. Nung namatay si Lazaro, dinala siya ng mga anghel sa piling ng ni Abraham. Namatay din ang mayaman, siya ay dinala rin mga anghel sa hadis ng pagdurusa. Sa daigdig ng mga patay, na kung saan ang mga taong ito ay walang panahon na paglingkuran ng Diyos. Walang panahon na magpuri at sumamba sa Diyos. Busy sa hanap buhay, busy sa negosyo, busy sa lahat ng bagay. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, walang panahon. Walang panahon. Kapatid, ang buhay natin sa mundong ito ay pangsamantala lamang. Kung ayaw mo mapahamak sa apoy ng impyerno, ang impyerno po ay hindi lamang apoy ang magpapahirap, pati uod ay hindi po namamatay. Sa Marcos chapter 9 verse
verse 48, at sabi niya sa 48, "Dooy hindi namamatay ang mga uod at apoy na nagpapahirap sa kanila, araw at gabi." Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, doon ang mga uod at apoy ay hindi namamatay. Ito ay nagpapahirap sa kanila araw at gabi. Kaya kung hindi po tayo maglilingkod sa Panginoon at naabutan tayo ng kamatayan, kapatid, ang daang papuntang impyerno dahil hindi tayo nagkaroon ng panahon na paglingkuran ang Diyos. Kaya patuloy po kami nag-anyaya po sa inyo, hanggat buhay ang tao ay may pag-asa. Hanggat buhay ang tao ay may linggong darating. Mawawala lamang ang linggo kapag nawala na ang kanyang buhay sa mundong ito. Kaya hanggat mayroong panlinggo na nasisilayan, bigyan po natin ang panahon ng Diyos. Sapat na ang 6 na araw para sa buhay natin sa mundong ito. At ang isang araw ay ilaan natin ito sa Diyos. Ang gawain po ito ay gawain ng Diyos. Pwede po nating daluhan ang gawain ito bilang paglilingkod natin sa Diyos. Kaya marami pong salamat. Sana po ay mayroon tayo naintindihan at mayroon tayo nanawaan kung saan nga ba naroon ang mga patay pagkatapos nilang mamatay. Mayroon pong hukuman ng Diyos sa mga oras po ito. Nawa ay napagpala po tayo sa salita ng Panginoon. Yung mga nanonood sa YouTube channel, sa FB, kayo po ay mapagpala po ng Diyos. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa aking YouTube channel, inanyahan ko po kayo na mag-subscribe po tayo para matulungan po natin ang YouTube channel po natin na marami pa tayong mashiran ng mabuting balita. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa ay patuloy po tayo makapagpahayag ng mabuting balita. Salamat po. Nawa ay mayroon tayong naunawaan na at naging pagpapala ito sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. So purihin po ang Panginoon sa mga oras po ito. Tayo po ay